January, ay hindi pala January ngayon, December 31st na pala, mag-New Year na pala. Tetestingin natin yung coffee, bagong bili na coffee ni Leslie. Kakagising lang namin. Siya matutulog, tinay lang. Pero ako, gising na kasi kailangan ko mag-work. Hindi na tayo nakalive ngayon. Okay. Pero work from home tayo kasi ayoko pumasok. Saka walang tao doon kasi holiday, di ba? Wala nga naman mag-isa ako doon. Solo. Wala akong kasama doon kaya hindi na ako pumasok. Siguradong Monday, Tuesday walang tao doon. Hindi kasi kami nagko-coordinate kung kailan papasok eh. Basta 2 days or 3 days ka papasok, okay na yun. Sabi ko nga, itatry natin yung bagong coffee ni Leslie. Ayoko galawin mag-isa kasi baka masira ako. So papanoorin ko muna si Leslie kung paano niya gagawin para next time ako na lang. Tapos tigman na, i-compare ko din ano ba yung difference nung unang coffee niya, coffee maker, versus doon sa bagong coffee maker niya. May difference ba? Sulit ba yung pagbili niya? Tignan natin. Pero para sa akin, yung usage pa lang, sulit na kasi mas madali siyang i-operate. Sa akin lang nahaselan ako sa isa eh. Hindi ano sa akin, parang hindi user-friendly para sa akin. Sige. Umaga na ngayon guys. Testing natin. Isang press. Isa lang, paano mo malalaman na may laman na? Hindi, wait, wala pa yun. Wala pa, yun pa. Pag nagbiblink, ibig sabihin, nag-hit pa siya. Hintayin mo maging steady. Ang dami namang arte. Kasi umiinit pa eh. So, hihintayin daw na mag-steady yan. Nakikita nyo ba yan? Nagbiblink na yan. Ayan, hindi na nagbiblink. Okay, lagyan na natin. So, ang tatry natin ngayon is Starbucks Pike Place. Okay. So, kuha tayo ng isang pad. Unlock. Unlock. Pa-left. Pa-right. Pa-right. Okay, tapos tataas siyang ganyan. Tapos, tigas na yata. Ba't may tubig? Hindi, i-dry natin. Kasi nirinse ko kahapon eh. Malinis. Malay ko ba kung ano man dyan? Oo, dapat i-dry. Okay. Kaya natin dyan. Tapos, ano ilalak mo? Close. Sabay lock. Narinig nyo yun. Dapat may parang tunog may na. tunog na. May tunog na lock. Tapos, push nyo lang. Push. Lock. Lock. Tapos press. Mag ko pala ito. Ingay siya. Wait lang natin. Ayaw na gusto yun ito. Medyo may ngayon nga siya. Para magising ka talaga.
may weird na tunog. Pero puno na yung mug, oh. So, lalagyan na lang ito ng creamer. Lalagyan na lang ng creamer. Pero paano tanggalin yung ano yan? I-unlock mo. Unlock? Sige nga. Pag next na gagamit. Ha? Sige nga, unlock natin. So, ganito ha. Automatic siya na pupunta sa bin. Nasaan yung bin? Ano nun? Nandun. So, dito, tatanggalin mo pa tong bin na to pag puno na. May bin siya dito. Ayan, oh, dyan nyo, oh. Dyan, pagtapos na dyan pupunta. Yes. Tapos, may tubig yan ito. Yes. Oh, sulit ah. Diba? Okay. Titikman na natin yung bagong gawang coffee. Gamit yung bagong nalagyan na. Okay na yata. So, titikman na natin. Nalo ko na. Teka lang, hindi ko malasahan. I mean, nilalasahan ko siya. Titignan ko yung difference. Mas masarap siya sa 3-in-1. Yun ang sigurado. Mas malasa siya sa 3-in-1. Pero mas suabe yung lasa nung unang coffee maker kaysa dito. Yun ang mas... Parang... ang tawag doon? Baka matapakan ko sa Austin. Mas malasa. Mas masarap in short yung coffee doon sa unang coffee maker. Ito, mas matapang pa rin. Para silang matapang, pero ito kasi parang ano siya eh. Basta mas masarap yung unang coffee maker. Yun ang masasabi ko. Mas suabe yung lasa, mas smooth. Pero mas masarap to kaysa sa 3-in-1. Kasi may 3-in-1 tayo eh. Yung sa Tim Hortons. Tapos meron tayong Nescafe sa office. Para sa akin, parang yung lasa niya, parang lasang tubig na. Hindi na siya, hindi siya lasang coffee. Mas masarap pa rin to. Kaysa sa 3-in-1. So yun lang ang masasabi ko pag kinompare ko yung unang coffee versus yung bagong coffee.